Magano lang po. Layo kasi na gano'n. Ano yung mga sa biyahe? Tapos mo gano'n. Tubig o? Sana. Donut, chocolate. Donut. Ano, wala pang umiyak ka. Wala pang nakikita umiyak ka. Huwag mo na kami libre. Kiki, libre siya. Naold na ako. Tao pala ron. Meron palang tao ron. Pag pumupunta ako doon. Baliktad. Bayan. Kung ano. Pag nakuha kahit makadalawang Jeffrey! Oh, Jeff! Emergency ba sila? Ano ba ito? Pwede ba kainin sa o nakaano? This is down here. Base. Tatayo. Meron pa isa rito. Ito ba nagdala kayo? Tita Babes, stand by. Oh, ayan, nagkukwentuhan si Tita Monique. Kumakain si Alex ng suman latik ni Aling Parings. Naku, hindi pe-play yan na yan. Ayun, baka nasubo. Si Rhea Babes, ayun, nakita niyo si Rhea Babes. Yun, si Rhea Babes. Yun, langomulangot. Oh. Kain tayo? Bagong gising yan. Rhea Babes. Akala mo nagbabako. Rhea Babes. Ay, oh, kita mo, oh. Nakatingin siya sa camera. Ay, nakatingin siya sa camera, oh. Wala. Oh, tingnan mo yung kain. Tingnan mo yung kain ni Alex. Hello daw. Ah, look at AJ. That's AJ. Marjorie! Tignan mo ang pogi ni AJ, oh. See? Pogi yan. Oh. He's eating the cake. Oops. Yung cake nila. June and Monique. Anniversary cake. Bigyan nila Alma. Okay. Makakulang ko sa'yo, huwag ka pa ulit. Ayan si Leia Pot. Si Leia Pot kumakain ng... Oh, pichino. Kumakain ng cake sila.
ano? Sige. Kahit saan traffic. Ayan, si Leia po. Hello. Si Rodman, ano? Bakla yun, maniwala ka siya ng bakla yun. Sino maglaro? Sino mag-report ka gano'n? Saan si Mama? May resulta na ba? Wala. Bakasyon eh, holiday. What time ba ito? Ano, pisip siya ng joy. Yun, ang sumang batik. Ano, bakit lalo ko? Ang mga iinom. Ano ba, sa mga medical? Ay, ang daming tira kanina yan. Hi, mabuhay lang Guwapo na AJ. AJ, Yung paggawa Si na. Jen Jen. Camera lang yun, camera. Katikat kat. Oh, dalagang dalaga. Ayan si Ate Rachel. Beauty na ngayon yan. Kita mo na, dalagang dalaga. At saka si Ate Jen Jen. The tallest of them all. Ate Janet pala, Ate Janet. Ang boyfriend ni Ate Janet ay si... Wala. Ang boyfriend ni Ate Rachel ay si... May boyfriend kami. Kami ni Ate Aiko. Huwag pa yan, ano? Sino? Si Jason Webb. Hindi. Next one, next one. Nasa wala. Si Marlo Aquino. Ay, tinagin ko pa to ah. Hindi pa expire. Marco, ano yun? Si Ate Rachel meron. Wow. Showbiz yun, showbiz. Sino ba? Sino ba? Sino ba? Sino ba rin? Aiko. Kita mo naman ang gupit ni Ate Rachel. Aiko Melendres. Cat. Ilipat mo na dito. Hello, ulit. Naman. Andy yan. Ati na nga kami. Tatlo sa isang sila. Kiko! Jeffrey! Hello, ano ba siya? Who's this? G. Kilala mo ba yun? Si G ano yun? Villamor. Alam mo yung weird si Sternberg. Sabi, si Red, si Mike, siya si... Hindi, ano pa niya? Bobby Andrews, ano sila sa isang kanto na sa park. Tapos sa Rika, hindi, tapos sa kabilang kanto yung score. Tapos sabi ni Red Sternberg, uy, nakita niyo yun si G. Hello! Sabi ni Bobby, yo, kadiri pare, may puto ka man yun eh. Sabi ni Bobby, di ba? Si Gino naman yun. Nag-like na. Pilit mo more. Yo, kadiri, may buhok. Ang galing naman. Wala nang laman. Hirap na pag nakuha ka sa mga... Hirap. Hirap tayo chip eh.
nahihirapan kami. Babae kami. Hindi friendship. Baka yung puso lang. Nagdadala ka. Tayo, hindi. Tayo, hindi. Naaway na naman si Kelly. Kelly. Tama na, hindi ano. Hello, hi, hello, hi, hi. Naku, solo-solo si Ate Rachel sa kuha ko. Kaya ano tayo? Naku. Oh, yun na. Pakita ang puwet. Ouch! Ano na masakit? Hindi pa yan, nakakaya ako sa Canada, oh. Kapag matila doon sa Oh, cute naman ni GJ. Oh. AJ smile. sa akin. Yung bracelet. Bracelet namin na may pangalan. Oh, ayan, ulit. Oh, ayan, sige. Oh. Secret yun, secret. Tita Angie. Secret yun natin yung bracelet na may pangalan. Tita Angie. Tita Angie. Alex dapat. Oo. Dapat ko na bracelet. Naku, siguradong bibili kayo ni Tita Angie niyan. May pangalan. Tapos Yung ang pagkakalat. tapos si Gian. Dito ka. Body na po. Kami dito. Nag-promise siya. Nag-promise sa atin. Oh, sige, promise. Pag uwi mo Canada kami dalawa. Mababasa ako sa bahay mo. Right, Kami na bago sa akin. Alam mo, may buko nun. Alam mo nun. Tagal. Hindi, may architect. Dalo tayo, tara. Okay. Ay, ulo. Bye-bye. Bye-bye. Hi from Bangoy to all of you. Tara, bang. Hi, hello. Oy, tay. Oy, sarili to! Gusto ko lang naman nagalit kasi teachers na Ayan si Uncle Kiko. At saka si Uncle Blue. Wala kami, super tawa kami ng Ayan tawa. pake. Saint, yun, Saint. Jeffrey. Hi from Bangoy to all of you. Hello, Jeffrey. Kiko, should you say good? Kasi LG ka na ba? Boy! Patigim na! Hindi pa nakukuha namin. Wait lang. Sana kung dishwasher na lang. Banggoy! Vision ni Empanada. Tamunit! Magsalita ka. Hi from Bangoy to all. Look at the boys. Yan, si Kuya Jopran. Tatay ng kambal. Ang cute-cute ng kambal ni Jopran. Magaling mo ano. Matatalino. Ay, may mata o may mata. Ah, Hello. Ay, wala. Ganda, Chin, bilis. Marjorie. Marge, nasa camera ka. Ayan, balik ko Oh, Marjorie. cards ako. 1, 2, 3, Marjorie. 5, 6, 7, Ayan si Marjorie. Nagtitingin ng mga pictures. Pero huwag mo ipapakita sa akin. Sige. Kunwari lang. Ay, Nicole! Ah, kay Nicole pala yung Yan. pictures Sabi ko, niya. tapon ko to. Tatapon mo ito. Ayos ka. Tatapon ko to. Tapos mo yan. Ayos naman ako. Yan. Kunwari, wala na akong, no. Sabi ko sa'yo. Wala ka na. Oy, kunwari, wala ka ng violin. Ay, ayun pala si Jeffrey. Magtatapon ka ng heart. Jeffrey baby. Pagtapon mo yan. Kunwari ako ng ayos ka ba? Ako yung start na ibang color. Ang gulo kasi. Ang hirap intindihin. Hello. Jeff, ay ganda sa camera. Wow! Gulo eh. Ang gulo kasi magulo talaga ito. Ako na nga to. Ako na
Hindi ako sigurado. Where's the ano? Yung soft. Where's that? Ano soft? Kiss mo muna siya. Kiss. Ayoko, madumi na. Madumi bibig eh. Dirty eh. Dungis eh. Dungis eh. What? Ah! Appear. Appear, appear. Appear. Love you. Oh, appear, appear. Appear. Si AJ, tignan mo oh. Kumakanta. Kumakanta. 13 cards. 1, 2, 3, Sige, AJ, you sing. 7. Ah! 7. Blah, blah, blah. No, no fight, no fight. No fight, no fight. Appear. Ganito. Kunwari cards ko to. Kunwari cards ko yan. Yan. Tapon ako dito. Ayos ako. Tapon ka. Ayos ako. Tapon ako. Ayos ka. Ayos pa rin ako. Tapon ka. Eh wala na akong violet. Ay wala na akong ganyan. Yan, si Rap, ano? Ano masasabi mo? Walang pinakasiga dito. Oh, ba't ako kami ng ganito? Pero kasama ka pa rin. Ang utang mo sa... Eh, kaso ayusin natin ha. Pataasan ka lang. Sali ka? Sali! Sali! Hindi na, mamaya na lang. Ang hirap i-explain eh. Parang pa sa English ko. Alam ko na yan! Alam ko na yan! Naglaro, binigyan ako ng Joanna nila. Joanna. Tapos nakalimutan ko ng bago. Ano yung tinake-out namin? Ito sa dalawang kapatid. 120 million. Lalaro eh, parang ako. Ang hirap i-explain. Akala ko ba nakalimutan mo? Ngayon, ito masarap. Mamaya nga sabi ko. Mamaya na lang. Japan tayo. Paisan namin. Ikaw naman, yab. Pir. Oo nga, kanina pa yun. Tumawag sa akin na Kumain ka? tawad sa kanya. 12,000. Susutan lang yun. Pagka ganyan, mamimili ka ng kahit anong color. Kunwari, wala kang color violet. Yan. Di 130 million halos, 9,000 plus eh. Kunwari, Sabi niya, bayad color na yun. violet. Jeffrey. Kaya color, May konti pa. kaya color yellow, kaya color red. Oh, Agree. pogi. Tapos nun, bupulot ka sa deck ng cards. Nag-stack ka ng up mo yan. Siyam. 5, 6, 7, 8, 9. Kunwari na yun yan. Ay, hindi. Bakit kasi yun eh? Palitan na lang natin yung rules. Talaga eh. Talagang lote nga lang. Nasa may box mo, box mo. Pero, Ang gawin na lang natin, pag kami ganyan na lang, ganito na lang. Pag may ganito, ang hirap maintindihan ko siya. abot naman eh. Bakit? Siyempre, 10 years, pero mathematics. Long term investment naman. Chicken! Sandi ka, te. Your lifetime. Ay, oo. Gift natin kay Leila. May feeling. Tapos feeling mo, tumatawag na naman. Dito mo ang dami dito. Marjorie! Marjorie! Marjorie, kailan ang ano? Marjorie daw. Kailan birthday mo? Birthday mo? When is your birthday? 20 pesos. Kailangan ng birthday. Sinabi na kanina, di ba? Ang 1,000% Itang ka sa January. Imbitay mo sila lahat. Happy birthday to you! Saan tayo mag-birthday? 100% is Pagmukha nung kay Chino. 1,000%. Jollibee party! Pero kami-kami na. Tapos na yung Jollibee. Hindi nakatikim ka. Manilibre ka lang. Hindi pa. Hi, Happy New Year. Ubus na yata eh. Kita mo naman. Pinauubos mo eh. Pero kaya pa yan. Ang kailangan
Warning lang yung biglang i-stop. Okay, Tita Angie, Biglang i-stop na Tita lang. Tina, James, Lisa, tabaan ako. Baby. Baba ng timbang ko. Ano tuloy nangangayayat si Ate Rachel. Sexy na. Uy, isa. May comparison eh, no? Hey! Shake, 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 hey, baby, baby. Wala picture ah. Ah, si Nick Nick. Sleepy na si Nick Nick. Yung nakatago kanina. Ah, Ate, baby, magpahinga. Gusto mo pa? Okay, no? Pok! Isa pa! fountain. Fountain! Yay! Lakas ng usok, oh! Lakas ng usok! Tapos na, ay wala na. Yun lang. Wala na. Abos na. Baho! Gusto ko ulit. Meron pa. Baho! Yun ang Finish na. air trailer ni Alex. Tayo ko naman. Tapos ni Leo. Used to be Micah. Susuka ako! Lono? You see the fountain? Hello? Nakita niyo yung fountain? Susuk tayo! Ayan si Bart. Ay! Marjorie! Meron pa! Meron pa! Si Leo Potts. Hello! Hello! Kamusta kayo dyan? Ganda-ganda ni Leo Potts, no? Oh, girl na girl yan. Yes, ayan na! Ayan na! Uy! Sino si Cole Cole. Maganda ba mapapremyo kay Joe? Hindi masyado. The usual. Hindi wala yan, oh. Kami, ano na kayo? Uncle Bogyo! Uncle Bogyo! Go! 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 Uncle Bogyo! Quiet! Uncle Bogyo! Uncle Bogyo! Go! 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 Uncle Bogyo! Uncle Bogyo! Uncle! Bilis ako na! Uncle! Ayan na! Ayan na! Yeah! Bilis ako! Meron na isa! Meron na isa! Ayan! Meron yan! Meron yan! Ayun o! Happy New Year! Alcohol! No more. The money is gone. Yan ang burning the money. Burning. Literally. Kamusta? 50 pesos. Lakas eh. Ang baho! Ba't yung ato nawawala? Jeff! Jeff! Uli natin ang sunod. Jeff boy! Ano ba kayo nga? Jeff boy! Nanakatpat na may kanoon! Ay, akal mo ko. Ang pangit! Oo, yun ang tubig. Sino ko? Ang just to pay. pa? Akala ko. Hindi ang pwede mo nga pinto kasi yes, man! Yes! Hindi naman masaya. Kumbaga parang showbiz ang dating. Showbiz. Parang buhay ni Tata Kande. Yung si Tetet, no? Si Tetet kilala nyo? Yun ang hindi nakakilala kay Tetet. Okay. Si Tetet, ninakaw namin si Tetet. Tinakas namin yan from Manila to Tarlac. Na sinamsam namin yan. Pagkakuha namin sa kanya, along the way, papuntang Tarlac. Si Tetet nun kung pa lang Baby, 2 months old yata yun. Nagwala si Tetet sa kotse dahil gutom Siyempre, wala kaming gatas. So, naggising kami sa mga butika sa San Fernando, Pampanga. So, malalim na gabi na yun.
Eh, ayaw kami buksan ng mga butika. So, ang ginawa namin, pumunta kami sa mga bahay na baka merong mga ganyan. Nakakuha kami ngayon. So, pagkabili kami gatas, yun ang pinasusunod namin sa kanya. Pagdating sa Tarlac, to cut it short, siyang naging mother at naging pinaka-mother ni Tete ay si Inda. Si Lola, ang mother namin. Okay, Lola ninyo. Siya yung nag-alaga kay Tete pagmula nung siya ay dumating sa Tarlac hanggang dumating doon sa panahon na mag-college siya, lumipat kila Hector. Nung mag-college si Tete, ang nagtumabay sa kanya, si Daddy Ba at saka si Andy Nene. Okay, pagkatapos si Tete, nung matapos na, pumunta na sa Tarlac, doon na siya magtrabaho. Yun ang istorya ni Tete. Siguro, hanggang doon lang. Sino susunod? Si Benny muna yata, di ba? Si Benny muna. May 4 na anak. Tapos kami ngayon sa San Pedro pa rin na uwi. Si Tricia, si JB yung anak namin. Saka sila Mon. Si Mon, kasama yung tatlo na anak. Saka si Grace. Si Gigi may lakad data kaya hindi nakapunta. Si Grace, ano yung biyahe. Si Gigi binata pa, hanap niya ng partner. Okay. Huwag mo tanongin kung sino pinagagwapo dito, ha? Nalapit yung anak mo. Oo nga. Hindi. Yung sasabihin ko will be about our family within the Max Soliman family, no? Kasi marami sa inyong hindi rin nakikilala yung mga ibang kapatid ko, kung nasaan sila ngayon. Pati ang tatay namin because tatay namin namatay noong 1979, no? At that time, wala pang may asawa sa amin. Medyo katatapos ko lang ng college, no? Pero kung matatandaan ng ibang nakakatanda dito, ng mga nandito na, si Tatang Max kung tawagin nila, yan, ang palaging kainuman niyan tuwing reunion, si Bokyo, no? Yan, silang dalawa nagkakasundo sa alak. Kung malalaman ninyo, every time na meron tayong reunion, kahit saan magpunta, kahit saan tayo may mag-reunion, no? Basta umuwi kami galing sa reunion niyan, hindi na namin siya makontrol sa lasing, no? Ganyan ang niya. Lasing, yung pagkalasingan, no? Natatandaan ko din na sinasabi nila, noon ding bata yan, parang na-influensya siya ng alcohol, no? Palaging umiinom, no? I also remember na isa rin siya, parang naging matigas din ang ulo niya sa pamilya before, no? Medyo may karebeldehan ng konti, no? Pero naintindihan namin yon at ang isang maganda lang sa kanya dahil sa nakapagpalabas siya ng 10 anak, no? 10 anak. Ito naman, yung 10 anak niya, masasabi ko, hindi niya napabayaan. Ganito yun. Yung sinasabi kong hindi niya napabayaan, hindi naman sa nakayanan niya lahat mag-isa sa kanyang hanap buhay, tsaka sa hanap buhay ng aking ina, no, si Virgie. Alam ko na marunong din siya dahil sa lahat ng kanyang kapatid ay hiningan din niya ng tulong, no? Si Uncle Pat, Tatang Adiba, lalo na si Uncle Ray, no? Silang dalawa palaging
kasama niyan. Yung palagi, pag may problema yan sa pamilya, pinalapitan niya yan sila, no? Tapos yung mga ibang kamag-anak din, katulad ni Tatang Maneng, dito, ganyan. Kumbaga sa hindi siya nawawalan ng pag-asa, kaya lumalapit yan palagi sa mga kamag-anak, no? Ganyan kami napalaki niya at napag-aral at napagtapos, no? Natatandaan ko kahit na hindi lang silang dalawa. Si Kuya Bokyo, alam ko yan, nakabala din yan minsan. Hindi lang minsan, kundi madalas din, no? Dahil kabarkada nga niya sa alak, sa inom. Pero kaya madalas niyang pag may problema niya, nahihingan din niya ng tulong. Yan ang masasabi ko. Kaya sa awa ng Diyos, no, yung kanyang direksyon sa pamilya na realize ko din nung akong matapos, no, I made it sure na lahat din kami, lahat ng sumusunod sa amin dahil maraming hindi pa tapos nung panahon namin, no. Ngayon, yung message na yon, sinasabi ko yon dahil sa yung mga bata ngayon na katulad ng mga anak natin, no, akala nila yung pera sa atin napakadali, no. Kahit na sa mga anak ko, kay Kurt, kay Catrice, no, I always remind them, no, na sila, yung kalagayan nila ngayon, napakaswerte. Napakaswerte dahil sa tayo, we can afford to give them more. And we kept on reminding all of them na nung tayong mga bata, hindi ganun kadali yung mga na-afford nila na makuha ngayon, no? Kaya ang message na yon, ang ibig sabihin nun, ang pinakamahalaga yung pag-aaral ng mga bata, no? Kahit na anong may extend natin sa kanila, yung mga bata dapat talagang pag sumikapan nila yung education nila, no? Yun lang isang importante at huwag nilang lolokohin yung education dahil yun ang pinaka-importante para pag natapos ka, maganda na yung direction mo, no? Kaya kung rin nasabi yun, dahil sa aming 10 magkakapatid, katulad din ninyo, katulad din nila ni Hector, at yung iba, lalo na si Tatang Maneng, alam ko, si Tatang Maneng, naghihirap din yan na magpatapos ng bata, sila Ating Maring, pero nakikita natin natatapos sila, maganda yung kinararatnan, no? Mapunta ako dun sa aking mga kapatid, yung sumunod sa akin na pangalawa, si Nari, alam din ng iba yon, si Nari Soliman, nasa Los Angeles, doon siya nakatira ngayon. At may anak siyang dalawa. Si Baby Soliman, si Baby naman ay isang optometrist na nasa Angeles siya ngayon. Dapat pupunta rin sila dito because of too hectic schedule, hindi sila makapunta, no? Si Baby ay may isang optical clinic na sa Angeles, kaya siya isang optometrist sa mga bata. At may mga anak din siya, mga 4 na. Si Grace, isang dentista katulad ni Jerry, kaklase siya ni Jerry noon. At kaya nga sabi natin, 5 yung naging dentista sa atin, no? Because si Grace, nasa Amerika ngayon, hindi natin nakikita. Kaya ang asawa niya, dentista rin, meron silang 2 anak. Si Marilu, yung sumunod sa kanya, nasa San Diego, California, nandun din siya nakatira, pero si Marilu naman, nagbalik bayan kamakailan lang, pero bumalik din sa Amerika, no? Meron siyang 2 anak. Sumunod sa kanya si Maribel, isa ring optometrist. Si Maribel, optometrist na may 2 anak din. Nasa Angeles sila, may clinic din siyang sarili. Si Banji naman ay isang commerce graduate, pero siya ay nagtatrabaho sa Macau, sa tabi ng Hong Kong. Kaya siya napunta doon ay dahil kay Grace. Nung nakatira si Grace doon sa Macau, naimbita siya doon at nakapagtrabaho siya. Ang sumunod sa kanya, yung junior namin na siya ang nakatira sa aming bahay sa Angeles, si Junior. Ngayon, ang kanyang hanap buhay, meron siyang 2 tricycle. At dahil ang problema niya, hindi siya nakatapos sa pag-aaral, kaya siya nandun. Nagka-tricycle siya, pero siya nakatira sa bahay namin. Ang sumunod kay Junior, yung si Ferdinand, hindi rin ito nakatapos, ngunit nakapagtrabaho siya sa amin, sa SMC. At kung mangailangan ng isang engineer para sa Saudi Arabia, hindi naman siya engineer. Kung ang trabaho niya sa amin ay engineer, na i-recommenda namin siya doon at sa awa ng Diyos pumasa siya.
ang kaswertehan niya kahit na hindi siya nakatapos, ang trabaho niya doon ay trabaho ng isang engineer, no? Nasa Saudi Arabia siya ngayon. Ang bunso namin, si Ronald, yung Ronald na yon medyo kasi sikitan lang nila Jobran at saka ni JJ, no? Si Ronald, dating nagpapare. Siya ay seminary until 2 years ago. Balak niyang lumipat sa Amerika dahil napetisyon siya, nagpunta siya sa Amerika, nag-umpisa siya sa seminaryo, pero ang nangyari sa kanya, dahil siguro sa masasabi natin yung buhay siguro sa labas, medyo namimiss niya, parang gusto niya yung mas may freedom, lumabas siya ngayon sa seminaryo. Pero ang trabaho niya ngayon sa Amerika, siya ay nagsisilbi sa isang paris, pero hindi na wala na siya sa seminaryo. Kaya parang si Kuya Bok yung dati seminarista, pero lumabas na ngayon, no? Ngayon, maganda yung istorya ni Kuya Bok yung sa seminaryo, kaya kung gusto niyo marinig yun, sa kanya yung marinig kanina mamaya. Anyway, so yun ang aming pamilya, no? Masasabi ko lang, si Tatang Max, tatandaan din ng iba, medyo may kalokohan ng konti, pero magandang humarap sa responsibilidad. Yun lang ang masasabi ko para lang sa kanyang mga anak, no? Kaya yun ang pamilya namin kay Tatang Max, no? Salamat, Chief. Kompleto yung kwento niya. Wala. Mamaya na sa yung mga side comments. Alam ko marami kayong pinuntahan noon, di ba? Pinuntahan ko sa... Sino ang susunod? Kita tang... Lolo Dentist. Tanong kanina anong pangalan ng papa at mama ni Lolo Dogdog, di ba? Catalino at Catalina Suliman. Yan ang father ko at mother. Nag-asawa ko ng 1949 ba? Saan ba magaling mag-umpisa? It started with my father. Medyo mahaba ng konti ito, pero siguro baka huling pagkakataon na may kwento ko ito na nakapulong tayo. Miski na hindi masyadong colorful, lalagyan ko na rin ng konting kulay. Nung ako'y 5 years old, kami nakatira sa isang hacienda na malapit sa Hacienda Luisita. Alam niyo, mga Suliman, during the early days, mga landed estate yan. Mga may mga hacienda yan, mga yan, Suliman yan. At later on, they were replaced by the Aquinos and the Orquicos, Tarlac. Paano mas magaling mag-poker yung mga Aquino at saka mga Orquicos. Dahil doon, noong panahon na yon, tinataya sa isang poker table, hektarya ng lupa. Minsan tatalunin isang baryo, isang gabi lang. So, minsan na gabi, minsan na araw, my father and I, the name of my father is Catalino. Some people call him Don Catalino. Wow. So, because he is one of those who owns some land there in that place. One afternoon, on a Sunday, which we used to do when I was still about 5 years old, my father and I used to drive the Tilbury
across the barrio, and we go to the Central Azucarera de Tarlac, which owns Hacienda Luisita. Hacienda Luisita, wala pa Hacienda Luisita noon. Maliliit na barrio yan. And Central Azucarera de Tarlac is the middle. Yan ang bumibili ng tubo ng mga produce ng mga small barrios sa paligid. Ang baryo ni Tatang was Barrio Mabilog, which means round. Maybe the barrio is round. When we were in the afternoon of every Sunday, my father used to drive the Tilbury, and he brings me with me, and we go to the Central Azucarera de Tarlac to play tennis. His sports was tennis. He plays tennis with the administrators there, which are Spanish, mga Kastila. When on our way home, Tatang drove that new horse in the Tilbury. Alam niyo, panahon na yun, wala pang kotse. Kalesa. Ngayon, yung mga medyo may kaya, may Tilbury. Two-seater na kalesa. Parang yung sports car nila ng panahon na yun. Nung pabalik na kami sa hacienda, coming from Central Azucarera, kung ang mga kalye nun, wala pang asfalto. Puro, tawag ito yung puro parang tables na malaki. Pero may kalye, may parang highway na nun. Bago kami makapasok ng hacienda, maramot ng takbo ang kabayo. Pagliko ng kabayo, papasok sa hacienda, dumulas ang Tilbury, bumangpas ang Tilbury sa poste ng telegrapo na nandun din sa kanto ng kalye. Tumapong kami ng Tatang sa tubuhan. So, ang Tatang ay aksidente yun. He had a brain concussion, a severe brain concussion, which brought him to PGH, Philippine General Hospital. That is the only hospital in the Philippines before, Philippine General Hospital. Kaya pagka may sakit ka, maski nasa Mindanao ka, Philippine General Hospital ang punta mo. Si Tatang, good for him, na-paralyze ang kalahati niyang katawan, but as I said, good for him, gumaling yan. Pero nandun pa rin yung sign na siya ay nagkaroon ng paralysis. Para ba yung mga nakikita ninyong na-stroke dito ngayon? Hindi. For 2 years, Tatang stayed at PGH. And within that 2 years period, the entire hacienda was gone. Dahil malaking gastos ng pamilya. Si Inda, nakikita ko, may mga pumupuntang mga asawa ng mga Kastila, pumupunta sa bahay, yung mga alahas niya nagbibili.
Mamayang pagkatapos, luluwas na ng Maynila yan. Iiwan ako doon sa mga katulong namin sa bahay, sa hacienda. The meantime, sila at Chine at Koyang, Daddy Ba, Chinene, at saka si Benito, the meantime, are all in the town proper. Nakila lolo at lola nag-aaral. At akong youngest at that time, ako ang nando sa kanilang kanila. Ngayon, after that, we found ourselves going to the town proper and buying a small house close to the dike in Tarlac, where we have to stay until the war started in 1945. Mula nung magkasakit nga ang tatang, na umuwi na siya nung medyo gumaling na, nakapagtrabaho pa din naman. Bata pa eh, at that time. Nakapagtrabaho pa, nakaya pa niya, and nadagdagan pang yung mga anak niya, kaanak pa sila. Pero isang isang masasabi ko sa inyo, dumaan kami ng kahirapan, pero ni minsan walang huminto sa akin sa pag-aaral. Tandaan ninyo yun. During the summer months, si Koyang, who is the oldest, nagtatrabaho sa kalye. And at that time, you know, progress was going on in the provinces. They have to build bridges, they have to build roads. Si Koyang, magtatrabaho yan ng arawan, 25 centavos a day as a laborer. Para ganun, makadagdag sa aming pagkain at sa kanyang education namin. After that, when Daddy Ba graduated from high school, he joined the labor force in making more roads. Dati na siya nagtatrabaho minsan na araw, dumating naman yung mga kapatid na nanay. Sabi sa Hinda, hindi maaari yan. Si Choi, mag-aaral yan, hindi maaari hindi mag-aaral. Magkukulehiyo yan. Sabi ng nanay ko wala kang tutustos kami bahala. Yun naman ang buti ng pamilyang Castro, magkakapatid. Ang isa ay naging madre, si Sister Ines Maria. Yan. Silang magkakapatid naman, tumulong din. So, pinaluwas sila, di ba, din sa Manila. At kinuha ng mga nila Tatang Kandong, kapatid ng nanay ko,
nag-aral sa Philippine Normal School, which is the best school for teachers. Natapos siya, and pagbalik niya sa Manila, sa Tarlac, siya naman magpapaaral ngayon dito sa natitira niya mga kapatid. Sumunod na mag-aaral dyan sa Manila si Ate Nene. Ate Nene, nag-aaral din ng teaching sa National Teachers College. Natapos din siya. Si Daddy ba, hindi nag-asawa hanggat meron siyang nakikitang tutulungan niya mga kapatid. Kaya medyo atrasado rin ang pag-aasawa niya. Noong magkagera, 1942, si Daddy ba nagsaseminar dito sa Manila na natapkuan si Ate Nene. Yun ang naging asawa niya. Nung umuwi siya, nagsabi siya sa bahay kay Tata, yung mag-aasawa na nga siya. Nagkakaroon ng problema kasi si Ate Nene, they belong to the Protestant religion, and si Tata, sabi niya, hindi pwede yan. Pero tinanong si Ate Nene, pwede siya maging Katolik? Kung pwede naman. Open-minded naman yung mga Diaz eh. A elder brother, Benito, who is a valedictorian in his class in grade 4, at that time, died by accident. Nagkaroon ng aksidente. So that's one of those things that I escaped. Si Daddy ba maski na may asawa na, maski na nakahiwalay na siyang bahay, ang concern niya sa pamilya ay ganun pa rin. Tinutulungan niya kung sino dapat tulungan. So after the war, I will now shift to my story of my life. Siguro. Kaya sabi ko sa inyo, medyo mahaba ng konti. Meron natang gusto sabihin si Sister Ines. How did Oti die and why? How did he die and why? And why? Benito? Oti. Okay. Benito. Sabi ko nga na aksidente, one afternoon, as I told you, Oti is the valedictorian of his class. Because when he died by accident, it was summer months. Katatapos lang ng klase, kaya alam namin siyang valedictorian ng klase nila. Katatapos lang ng klase, isang na araw, si Kuya Oti kung tawagin namin, pagka during summer months, kaming mga younger
younger children, nagkukuhan, kagaya niyo Kuya Oti, naglilinis ng sapatos, limpia bota. Si Aisyo, si Aisyo. Ako naman, nagbibiyak ng dyaryo. Just to earn maybe 25 centavos to 50 centavos one day. Kuya Oti was on the way home from town to the house. Malapit lang naman. Pero may nakita siyang nakasakay siya sa bus. May nakita siyang mga pakwan na nagbili ng nanay. At alam niya na gustong-gusto ng nanay ko, nanay namin na yung pakwan na matamis. Tumalon sa bus yan. Tumalon sa bus. Nakakala niya, pwede niyang talunin yung, alam mo, yung mga teenager nun mga bata nun tumatalon sa bus, hindi naman nakaka-aksidente. Tumalon sa bus. Yung talon niya, natalo yung kanyang inertia, ayun, nahulog siya sa asphalt road, na karoon siya ng damage sa ulo, karoon ng damage sa brain. So, yun ang kinamatay niya. Pero ngayon ko naalala, we should have soon. Tuloy ang pag-aaral namin. Kaya nung mag-asawa si Kuya, panahon ng gera. Nung mag-evacuate kami from town proper to the mountains, because whenever there are armed forces coming from outside, I'm now talking of the time when the Americans liberated the Philippines, from Lingayen, dadaanan ng Tarlac. And Tarlac town is a well-populated place. So, bagong kasal si Daddy Ba at saka si Atinene, at si buntis si Atinene kay Lina. Kaya pinanganak si Lina sa evacuation center sa bundok. Kaya ang tawag namin kay Ate Lina, ang tawag namin Miss Pakilyaw, because those are the Pakilyaw Mountains doon sa Tarlac. Kaya ang tawag namin sa kanya Miss Pakilyaw. Doon siya pinanganak. Pagkatapos, hindi naman lang tagal, nasa bayan na kami ulit na naka-liberate na ang Tarlac. Tuloy ang kwan, Kuya has to come back to Manila and start their profession as teachers. Teachers silang pareho Ako naman, in the meantime, I have to come back to go to Manila to resume whatever I can do. Dahil nung i-declare ang World War II, we were declared graduates of Tarlac High School. I was in the batch of the graduating class. Nag-graduate, dumating ang World War II, December. Nandun ako sa graduating class. Sabi ko na si John inaantok na At any rate, John,
recorded naman ito. Tulog ka na. Ikaw naman. Meron tayong kwan. Ubus na. Hindi maubos yan. Fighting spirit. Family na lang. Family na. Family. Yes! Wala kami mas power gun. Anyway, those small things that I've told you today, sometime in the future, you'll be looking for this. Yes, yes. So, dudugtungan ko pa ng konti. Kasi wala pa sa Bokyo yan eh. Ililay ko lang kay Bokyo mamaya, privately. Siya na lang mag-request. Oh, pala yun. Let's do it. Si Ate Nino. Ako nila pala tayo. Ate Perla pa. 1945. 1945. Ako naman I went to Manila to join the Armed Forces of the Philippines. So I became although the Philippines was already being liberated, but the war has not ended yet at that time. Sabi ni Mosing, Berwin na ako. Binata ko no, kaya sinasabi ni Maning, parang James Bond, dahil I was assigned as an intelligence agent with the Armed Forces of the Philippines. For 5 years in the service, that was my job. And during those years, I took advantage of going to school, and I went to the School of Dentistry of National University, which I finished in a record of 5 years without getting a single centavo from my parents. Yes. So I graduated in 1950, Okay, na-skip. and I became a dentist during that time when 1950. How many children? In 1949, 1 year before, 1 year before I graduated, I married your Ate Odette, Yay! 1949. And we were able to produce only 13 children. Yay! How we were able to raise them and give them Isang miracle. the best of education is history. Yan ang miracle. So, it's really a miracle. And I'm glad that all of them finished their schooling. Kita mo na, parang napipicture ko sa gong. At nakikita ninyo sila nandito malusog. Wala pang naghihirap sa kanila. Siguro hanggang doon lang ang kwento ng aking buhay. Kulang yun. Yung asawa ko na, ito yung achievement din ninyo. Okay, meron daw may nag-join there si Bok. Bok. May
Nako! Make it short, ha? Like father, like son. Mukhang magkakaroon ko ng pila yung mga bata, eh. Okay, this will be very, very short. Number one, all of us, si Hector, ako, si OG, lahat, si Benny, we're all thankful to our parents for what they have done for us. They're really very good. Tapos tayo, Dad, yung mga parents, I hope they will still hear us. You should be proud of your children because they're good children. You produce good children because you're good parents. Thank you for that. Ngayon, yung mga bata, nakinig kayo. Alam niyo ba yung tingnan nyo ng lolo dokdok nyo? Is very good na yung paghihirap ng ating pamilya. You're very lucky you have all these things. You can computer game, everything. At saka pipinadaan niyo yun. Thank you very much. Teka, di pa ako tapos eh. Di pa tapos yung panganay, di ba? Okay. Ako simple lang sasabihin ko. Sabi ni Tata Mundo, nabigyan daw niya ng the best education yung mga anak niya. Ako, hindi ako nag-agree doon. Kasi sa Lasal lang sila nag-aral. Kami lahat sa UP nag-aral. Yun ang best education. So si Ate Lina ninyo, is a doctor, nasa New York siya. Is a very successful dermatologist. Si Ate Perla, yung sinundan ko is a nurse. Nasa Canada siya. At kami ni Roddy, ako, abogado, si Roddy is an architect. We are very proud that we are all graduates of UP. Tsaka yung bahay namin sa Cubao at tsaka sa Diliman, lahat ng mga nag-aral doon, nagtapos lahat at lahat one take sa kanilang mga examination. Kaya kung mag-aaral kayo sa UP, pwede kayong tumira sa bahay. Maliliit dyan. Ay, Los Baños eh. Los Baños, malayo yun. Okay, so yun lang siguro ang sasabihin ko. So, pwede na siguro tayo magpapila. Okay? Sino ang mauna? Ay, may sasabihin niya si Lola Madre. Lola, meron na sabihin? Okay, meron pa sasabihin si Lola bago magpila. I cannot go here about the past until I tell something about OG. I heard from important people in the family that he promised to let his sisters finish before he would get married. And now, that is what I want to tell. Hindi siya nag-asawa hanggang hindi natapos yung tatlong babae. Tatlo ba yun? Yung dentista, dalawang, two optometry, and one dentist. Palagpakan naman natin si OG. Napaka-very good ng mga pinsan. Okay. So, sino magsisimula? Ang pila. Si OG. Oh, pila na. Yung mga, yung mga bata, dito. O, bawa na si Lino. Okay? Una ito, una. Line up. Yan. That's it. Sandali, mamaya na, dad, isa-isa. Hey!
Oy! Napunta ka na po. Dalawa yan, twins! Twins! Oh, Lipat dito! Ang bata, lipat ka na. Lolo, dapat Senior. Doble sa amin. Hoy, tama na! Lolo, sa twins! Sa twins! Sa twins! Sa kambal! Sa kambal! Sa kambal! Sa kambal! Sa kambal! Kambal yun! Kambal yun! Kambal yun! Yay! Hoy, sa kambal! Sa kambal! Sa kambal! Sa kambal! Hey! Hoy! Okay. Jerry. Yung tapos na kay Tita Jerry. Pumila na dito kay Tita Baby. Pila muna, pila. Form line. Hindi mo na magbibigay. Hindi. Pila. Hindi magbibigay kundi nakapila. Sandali. Dito sa tabi. Ayan. Okay. Pila. Okay. Hindi. Ito muna kay Tita Baby. Pila. Pila ka, sige. Tapos na? Doon mo Okay, Tita Jerry. Yan. Okay. Pagkatapos ko, Tita Marlene. Yan. Yung mga tapos, urong. Pagkatapos kay Tito Benny. Ayun. Pagkatapos kay Tita Marlene, kay Tito Benny naman. Pipila din, ha? Pipila. Yan. Tapos kay Tito Mochi. Kay Tita Marlene. Kay Tita Benny. Pila kay Tita Benny. Pila. Pila kay Tita Benny, tapos kay Tito Mochi. Pila kay Tita Benny, tapos kay Tito Mochi. Yun, kay Tita Benny, tapos kay Tito Mochi. So, si Tita Baby, tapos si Tita Marlene. At kay Tita Baby, kay Tito Mochi. Tito Mochi. Ayun o, sige! Sige na! Okay. Kay Tito Benny. At kay Tito Mochi. Ang susunod na pila kay Tito. Kanina ba? Ang susunod na pila kay Tito Hek. Doon sa likod. Tito Hek. Pila. Pila muna, pila. Pumila kayo, pumila. Mula kay Tita Baby, Tita Marlene, Tita Benny, Tito Mochi. Doon lang pumila kay Tito Hek. Okay, kay Tito Mochi at kay Tito Benny. Tito Benny! Twins! Pila na kay Tito Hek. Kambal yun! Kambal! Yay! Kambal! Pagkatapos kay Tito Hek, kay Tito Oji. Pumila kay Tito Oji pagkatapos. Dito. Oji, dito ka. Dito kay Tito Oji. Pila. Kaya muna. Okay. Meron bagong innovation ngayon. May bagong innovation. Para walang doble-doble na pila, may mga pangalan na kasi ito eh. Kaya... Bagong innovation yun. Kasi namin. Yay! Thank you, Lolo! Kay Jun. Yay! Ay, mamula dito! Sa Hector! Pila kay Tito Jun. Pila muna kay Tito Jun. Pila. Sampo lang! Pila kay Tito Jun. Pila.
dyan? Sino dyan? Jay! Jay, kanino kapatid? Dito! Dito! Kanino ba? JJ! Bino! Kay Bino! Marikit! Where is Marikit? Marikit! Ryan! Rachel! Camera! Rap, mister! JP! Gian! Si Gian! Leia! Where is Leia? Banggoy! Chino! Janet! Where is Janet? Alexis! Where is Alexis? Alexis! Jen! Trisha! Yes, Trisha. JB! Ramona! Dayan, where is that? Dayan. Ningning. Sino Ningning? Ito ba si Ningning? Junjun. Where is Junjun? Marjorie. Ed. Sino Ed? Anak ni Marjorie, Junjun, Ed, yung anak ni Catherine daw. Anyway, Janine, Beatrice, ngayon, yung ibang hindi na kasama kasi hindi naman perfect itong si Tess sa listahan. Sino bang hindi nasama sa listahan? Meron pa kami dito pero meron pang hindi nasama sa listahan. Ako! Ayun daw, ayun. Ayun yung sinasabi nila. Sino pa? Sino pa? Hindi pa nabigyan. Walang pera! Wala na? Okay naman lumabalik na lang natin na kung wala na. Yes. Okay, so magtatapos na tayo ng ating program. So, kung pwedeng tumayo tayong lahat at kakanta tayo ng Old Land Sign. Okay? Yan ang... Mrs. Paulino, yung magiging biyanan ni Uncle Topeng. Tayo po tayo para makilala mo tayo. Yan po si Mrs. Paulina. Pakapakalan po natin. So, kanta tayo ng Old Land Sign. Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Should old acquaintance be forgot and days of old lang syne? For old lang syne, my dear, for
too hard. Should all acquaintance be forgotten days so old and sad? Happy New Year to everybody. Maraming salamat po. Everybody is invited at 11 Keswick Street for coffee. My video. We will not have Oh, mga Soliman, gaway naman dyan. everybody is invited at 11 Keswick Street, South Ambulance. Alam niyo, isa ang bahay ng Palpit. Ako yata lugi rito ah. Ha? Bago man sila, Ako yata lugi rito. sila Lolo Doc. Kumari yan, kumari. Siyempre. Bagay. Sama kayo. Oo. Saan tayo? Yes. Dapat lang, hindi kakalimutan ni Ninang. Siyempre, no? Dinala eh. Saan po sa White Plains? White Plains. Pag ano na, mga 25 pa naman yata. At ito kasi yung mother ko, darating din ng Philippines. So, tagan dito siya. Pwede mo naman picture din. Tinatawag pwede na mag-swimming ito. Yung baka di ba? Ako pwede. Meron ako nagka sa ating apat, tsaka si Katkat. Ako ba? Sa ating sama-sama. Sure. Okay, okay. Kaway muna sa video, kaway! Ang gagwapo naman ng mga Soliman! Marjorie! Marjorie! Sandali. Dali. Paano magalaw? Video mo ako. Cameraman ako. Cameraman. Okay, pause.